Ngayon, kung ayaw nila magbigay, mag-cooperate sa amin, we might be forced. We might be forced. Mapipilitan kami gamitin yung aming powers to cite them in contempt. Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Siyempre mga kabayan, may pag-uusapan na naman tayo. Alam niyo, Ari si Abante noong nakaraan ay talagang masasabi natin hanggang tenga mga kabayan ang saya. Dahil nasabi nga ng niyang Comelec, no? Ng second division ng Comelec na si Uy ay madi-disqualified at siya yung papalit mga kabayan. Ang masiste nito, mukhang hindi matutuloy, no? Or talagang hindi mga kabayan uubra yung sinasabi na yan ng second division ng Comelec. Isipin ninyo mga kabayan itong sinasabi no na dapat si Abante ang ipalit at kakaunti lang naman mga kabayan ang diferensya. At pangalawa, si Abante rin ang nagrereklamo, no? Si Abante rin ang nagku-question, no? Patungkol diyan sa pagkatao ni Uy kung siya ba talaga ay natural born Pilipino mga kabayan o Filipino citizen. Ang masiste dito mga kabayan, ang Supreme Court naglabas na ng statement or ng desisyon na hindi pwede yung sinasabi ninyo Comelec. Isipin ninyo mga kabayan yung kapalpakan ng Comelec, isisisi nila doon sa pinili ng taong bayan. Abay, napakatindi talaga nitong mga Comelec na to. Isipin ninyo yan pala mga kabayan, si Uy ay dati ng konsyal, no? Napakatagal na konsyal. Kung talagang questionable yan, dapat hindi nyo na pinayagan na tumakbo pa, no? Ng pagiging congressman. Tapos ngayong nananalo at pinili, no? Ng mga netizen, no? Ng 6th District ng Maynila, i-disqualified ninyo. Isisisihin ninyo na kesyo hindi siya Filipino-born citizen, mga kabayan. Abay, anong katulunggisan yan? Kaya ang Supreme Court, mga kabayan, naglabas na ng desisyon. Nako, iyak tawa. Yung pangarap ni Abante, mga kabayan, bumuo ng huwadkom na naman diyan sa lower house at magtulunggis na naman. Por nada. O yan yung ating pag-uusapan, mga kabayan, at aripa, no? Si Ombudsman Martires, no? Mukhang bad trip mga kabayan dito sa mga tulunggis na nandiyan sa Congress, no? Lalong-lalo na diyan sa tagapagsalita ng Congress na si Princess Abante. Nako, mag-ama talaga tong dalawa na to. puro maraming binabad trip mga kabayan. Kasi nung nakaraan, no, sa sinasabi ni Princess na hindi naman daw, no, ang member ng lower house nag-file, no, hindi daw nag-file ng complaint sa ombudsman para maimbestigahan itong mga issue na to sa ating vice presidente. Ngayon mga kabayan, si Ombudsman Martires ay nagsalita. Kung hindi kayo ang complainant, sino? At ano ang padalin ninyo? Bakit nyo ipinasa sa amin yung inyong mga nakalap, no? O yung mga sinasabi nila na impormasyon na dapat imbestigahan mga kabayan. Tapos mga kabayan na rin nandiyan sa Congress na rin, lalo na yan si Chua kasi siya yung committee niya at siya yung nagpasa, no, ng mga dokumento diyan sa ombudsman na pinaiimbestigahan. Kung hindi daw mga kabayan na rin mga resisipot or hindi sila magko-comply, abay isasite in contempt mga kabayan ni Ombudsman Martires. At siyempre, itong CIDG, no, ay naglabas ng statement mga kabayan na patungkol doon sa babaeng may kaso at ngayon ay nakakulong dyan sa CIDG. Ang kaso mga kabayan ay crimes against humanity. Yung pala mga kabayan ay itatrial, no, sa ating hukuman. Kung ganon mga kabayan at kayang-kaya pala na mag-trial ng ating mga korte sa kasong crimes against humanity, ay bakit pinayagan no, na ang ating dating Pangulo ay mapadala sa ICC? Yan yung ating pag-uusapan ngayon mga kabayan. At syempre, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, hinaanyayahan kita na mag-subscribe. At syempre, i-click mo yung notification bell na sa ganun ay maging updated ka kasi tayo nawawala na naman din sa YouTube. At pangalawa, sa mga dati na dito sa ating channel mga kabayan, maraming salamat sa inyong pagsuporta, no? At syempre, pakinggan na natin itong balita na rin. Ito munang kay Senator Marcoleta na to, no? Patungkol doon sa babae. Layo naman, akala ko may sesegue mo dyan. Eto, pakinggan nyo na po ito, ha? Inanunsyo ko kasi ng CIDG, Criminal Investigation and Detection Group nitong Webes. Ano yan? Ano yan? CIDG. CIDG. Criminal Investigation and Detection Group. Oh. Sila daw po ay may naaresto na isang babae na umano ay kasapi ng New People's Army. Oh, yan! Alam niyo po ba na may kaso itong babaeng inarest nila? At ang kaso nito, dito ako natawagan na pansin crimes against humanity. Dahil daw sa pagkakasangkot sa mga insidente ng pagdukot at pagpatay sa mga sibilyan. Ang nang dahil dyan, tatapusin ko lang kasi para may kompleto tayo ng konteksto.
Ito si Lilibet Ribaya, alias yan. Maya. Isang dating medic ng NPA. Yan, Matagal na daw mga tinutugis ng NPA. Lilibet Ribaya, alias Kala ko Maya. naman Lilibet Langis. Kaya gusto ko kasi i-connect mo sa pinag-uusapan natin. Ayon sa CIDG, inaresto ito sa Claver, Surigao del Norte. May warrant of arrest sa Regional Trial Court dahil sa paglabag sa Republic Act 9851. Ito yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Kita mo mga kabayan, meron pala tayong ganyang Republic Act, tapos sa sa Netherlands nyo ipa-aayos yung kaso. Kita mo yung katulunggisan na yan mga kabayan. Salang-sala talaga yan. Genocide and other crimes against humanity. Ayon sa investigasyon, si Ribaya ay sangkot umano sa serye ng pagdukot at pagpatay sa sibilyan na pinaghihinala ang espiya ng militar. Ginagamit daw din siya ang kaalaman niya sa medisina upang hindi magpagaling, kundi para tumulong sa aktibidad ng armadong grupo. Tapos? At ito'y kasalukuyang nakakulong, hindi po sa ICC ha, kundi nakakulong at nakasa kustodiya ng CIDG. Ano nga yan? Puntungan mo ngayon. Ang tanong ko, Sen, meron pala tayong ganito na siguro yung ibang kababayang ordinaryo nagtataka, bakit si dating Pangulong Duterte dinala pa sa ICC, gayong crimes against humanity ang kaso niya, na pwede naman palang litisin dito katulad nitong babae ito. Yan yung sinasabi natin. Ang ibig mo sabihin, pareho lang naman palang naharap sa di umano ay kaso. paglabag sa crime against humanity. Opo. O kaya genocide and other high crimes. Yung crimes against international humanitarian law. Bakit si dating Pangulong Duterte ay mabilisang dinala, hinuli at dinala sa detention center ng ICC. Samantalang yan na nasa CIDG. Opo. Yun ang tinatanong mo. Yun po yung, kasi magtataka siguro yung iba nating kababayan at sabihin nila, pwede naman pala rito sa Pilipinas. Bakit doon pa sa ICC sa Daheg, dinala ang dating Pangulo? Hindi mo yun ang ating pinipilit na sabihin sa kanila noon. Meron naman tayong sariling batas. Ito nga yung Republic Act 9851. At kung babasahin mo yan, kung di ako nagkakamali, basahin mo lang yung Section 17 at saka Section 18, maliliwanagan ka na. Na ang jurisdiction dito ng lahat ng mga nakagawa ng ganyang klaseng krimen, ang jurisdiction ay ang ating bansa. Meron tayong jurisdiction Diba mga kabayan, napakalinaw niya na talagang yung ginawa nila sa ating dating presidente ay talagang gustong-gusto nila na ma-eliminate mga kabayan. Yan yung totoo. Isipin ninyo, meron pala tayong mga ganyan na Republic Act 19 ano ba yun? Sabi ni Congressman Marcoleta. At dapat katulad nito, ang babae na to, bakit hindi nyo sa Dahig pinadala? Ang kaso ay crimes against humanity. Dahil mga kaliwang grupo? Trupa-trupa na mga kaliwang grupo na yan, kaya gayaan. Isalang-sala talaga yan mga kabayan. Dumako tayo dito kay Abante mga kabayan. Sinigway ko lang sa inyo itong kay Congressman Marcoleta na to kasi nga, di ba, yung kaso ay kaparehas lang or similar, no? Doon sa kasong isinampa nila or doon sa kaso ni PRRD Crimes Against Humanity. Pero yung dito sa mga kaliwang grupo, mga kabayan, sa korte natin didinggin, hindi dyan sa ICC. Diba? Pakinggan muna natin na rin sa Supreme Court. Qualified winner can't be replaced by second placer. Ibig bang sabihin nito mauunsyami ang pag-upo ni Benny Abante? Hindi rin ba matutuloy ang pagkuha ng seat sa Duterte Youth Party List ng Gabriela Party List? Sa isang makasaysayang desisyon kasi, tuluyang ibinasura ng Korte Suprema ang tinatawag na second placer rule, kung saan pinipilit ng natalong kandidato na maupo sa pwesto kung madiskwalipika ang nanalo. Ito ay matapos ang en banc ruling ng Supreme Court sa kasong Datu Pax Ali S. Mangudadatu vs. Commission on Elections na isinulat ni Associate Justice Garland. Ayon sa Korte, walang batas na nagsasabing pwedeng italaga ang second placer bilang panalo. Dagdag nila, nilalabag nito ang karapatang bumoto ng taong bayan. Anila, the second placer rule undermines the people's choice in every election. Tama. Binanggit din ng Korte ang lumang kaso ng Geronimo versus Ramos noong 1985 kung saan iginiit na hindi pwedeng ideklara ang natalo bilang panalo dahil hindi ito ang pinili ng nakararami. Ibig sabihin, kahit madiskwalipika ang isang kandidato, hindi automatikong uupo ang second placer, kailangan pa rin ng bagong halalan o legal na proseso. So ibig sabihin mga kabayan, no, dito sa sinabi na to na Supreme Court, hindi pwede na mapalitan si Uy mga kabayan ni Benny Abante. Hindi talaga pwede yan mga kabayan. Intayin mo na magkaroon ng panibagong eleksyon na sa ganun ay talagang malaman natin kung ikay mananalo diyan kay Uy. Diba? Si Abante rin kasi mga kabayan na may pakananihan, no? Kaya nagkaroon ng issue na isipin mo mga kabayan na itong katarantado ng ginagawa ng Comelec.
Nanalo yan, pinili ng taong bayan. Katulad na lang no, sa Duterte Youth Party List. Ilang taon na mga kabayan, bakit nyo inahayaan no, na makapag-file at paulit-ulit na makatakbo kung yan pala may problema at questionable? Diba? Tapos ngayon, nung nanalo na, i-disqualify ninyo. Eh, di ba tinutulunggis tayo mga kabayan? Isipin mo, gumising ka ng maaga para iboto, no? Yung mga gusto mong iboto at nang manalo, tapos nung manalo, i-disqualify nitong magaling na kumilik. Di ba parang tayo tinutulunggis mga kabayan at parang wala tayo, parang hindi nila binibigyan ng importansya yung ating mga desisyon or pagpili natin sa mga kandidato. Di ba? Dapat ang ginagawa na dito mga kabayan kay George Garcia na to i-impeach na mga kabayan. Ituloy na yung pagpapile ng kaso. Sa bagay, nagpile na nga pala mga kabayan ng kaso to si Respicio, no? At itong Duterte Youth Party List. Hindi ko alam mga kabayan kung yung Duterte Youth Party List nagpile na ng impeachment complaint dyan kay George Garcia, pero si Atty. Respicio nagpile na ng mga kaso mga kabayan. Gumanti na si Atty. Respicio kasi siya ngayon mga kabayan ay may dinig din kaso dahil sinampahan ng kaso ng Comelec. Isipin niyo yan mga kabayan. Ikaw ay nagpaka-aga-agang gumising para maiboto mo yung gusto mong iboto at nung nanalo gustong i-disqualify nila yung mga Comelec at dadalwa lang ang nagdidesisyon mga kabayan. No? Isipin mo, milyong votes, no? Or milyong Pilipino ang bumoto, tapos dadalwa lang yung magdidesisyon na mapapawalang bisa yung inyong pagboto o yung pagpili nyo doon sa kandidatong gusto ninyo. 'Di ba? Ay di ba salang-sala yung ginagawa na yan? Abuso na mga kabayan sa mga Pilipino. Yung ginagawa na yan ng Comelec na yan. Kung ganyan mga kabayan, ay dapat talaga gumawa na ng aksyon ng Supreme Court, no? Hindi itong ganito na sasabihin lang na hindi pipwede ang ginagawa ninyo, no? Na i-disqualify ninyo yung nanalo at uupo yung second placer na si Abanting matindi ang pangarap. Nako, mukhang magkakaroon na naman ng mag-ama. Diyan tayo mga kabayan na talagang masasabi natin na yung nangyari diyan sa Congress na yan ay laughing stock mga kabayan, na talagang overtripping sa power. O nga pala, may good news no mga kabayan, nakalabas na pala no. Nalip na yung contempt order kay Colonel Grijaldo. Salamat naman, natauhan na rin iba na rin mga kabayan. Sa 6 na buwan, abay kalahating taon mga kabayan, nakakulong diyan si Colonel Grijaldo sa mga tulunggis na congressman na yan. Ito mga kabayan, tuloy natin. Matatandaan, kinansela ng Comelec 2nd Division ang proklamasyon kay Congressman Joey Uy bilang congressman ng ika-6 na distrito ng Maynila. Ito ay dahil kinonsidera umano siya ng Comelec bilang non-candidate at ang kanyang certificate of candidacy ay nadeklara bilang void ab initio. Dahil dito, idineklara ng Comelec na ang sumunod kay Uy sa bilangan na si incumbent Congressman Benny Abante ang siyang kikilalaning nagwagis sa halalan. Kaya lang mukhang ang kaligayahan ni Abante ay parang umatras dahil maliwanag ang utos ng kataas-taasang korte. Ayon nga sa komento ng ilang netizens ay, sa wakas may nakikita pa ring pag-asa ang mga Pilipino through Supreme Court na di dapat maliitin ang boses ng bayan, kudos Supreme Court. Kung ganun hindi pwedeng iproklama si Abante bilang congressman. Finally napansin din ng Supreme Court yan, dahil sa totoo lang isang malaking insulto yan sa taong bumoto para sa kagustuhan nila sa isang kandidato at wala ng respeto, adios de adorada. Ang issue na ito ay binigyan naman ng komento ng retired PNP General na si Fillmore Escobar, dahil aniya ay, is this a mockery of electoral process? The Philippine Constitution, as ratified by the Filipino people, grants authority to constitutional bodies such as the Commission on Elections, COMELEC. At the same time, the sovereign will of the people is expressed through the democratic election of national and local leaders, including the President, Vice President, legislators, and local officials. Through the act of voting, the people confer their sovereign power upon these elected leaders. However, a troubling question arises when COMELEC disqualifies candidates only after elections have concluded and winners have been proclaimed. This practice raises concerns about the integrity and fairness of the democratic process. If certain candidates are ineligible, why are they not disqualified before elections take place, tama. thereby preventing voter disenfranchisement and confusion? Ayun mga kabayan. Nga pala, kung gusto niyo mapanood ng buo mga kabayan, ring video na no, ni Chika de Oro mga kabayan. Ito'y kaibigan din natin, si Showbiz Chika de Oro mga kabayan. Puntahan niyo yung channel niya at mapanood niyo rin ng buo. Tama mga kabayan, no? Yang desisyon na yan ng Supreme Court. Buti na lang mga kabayan at nagbigay ng pahayag yung Supreme Court na yan patungkol diyan sa ginawang issue na yan ni Abante at saka ng Comelec. Nagkakaroon kasi mga kabayan ng sabuatan diyan sa mga yan. Tunay na salang-sala yung ginagawa ng Comelec ni Garcia at saka yung second division na yan na nagdidesisyon. Nagdidesisyon mga kabayan. But anyway,
Dumako tayo mga kabayan dito sa matinding pahayag na to ni Ombudsman na Martires, no? Patungkol diyan sa sinasabi nila na hindi daw ang Congress ang nag-file, no, ng complaint sa Ombudsman para maimbestigahan nitong Ombudsman ang mga issue patungkol diyan sa ating Vice Presidente, mga kabayan. Isipin ninyo ginagawa nyo naman tulonggis aring Ombudsman. Ibibigay ninyo yung mga dokumento para para gawing basura. Yung mga inimbestiga ninyo dan sa HOR. Ito talagang si Princess Abante, manang-mana ka talaga sa tatay mo, no? Pinasisinungalingan kasi niyan, mga kabayan, sa mga interview, no, or sa press briefing na hindi member ng lower house ang nag-file ng complaint sa Ombudsman, mga kabayan. Kaya ngayon, aring si Ombudsman Martires nagsalita na. Ito yung pakinggan natin. Okay. Ombudsman, ganito po. Dahil nagkaroon ng ganitong pahayag ang mga leader ng Kamara na hindi kami complainant, wala kaming inihain na reklamo laban sa Vice Presidente sa Ombudsman, paano na po magiging treatment noong hawak ninyong investigasyon? Ito ba'y magpapahina kasi wala na po yung tumatayong sinasabing complainant? At paano magtutuloy-tuloy ba yung inyong investigasyon sa Vice Presidente dahil po sa kabila po nito? Pero nagpadala na kayo Kaya nga, so yun ang tanong tutuloy pa rin po ba ang investigasyon? Tutuloy namin ang investigasyon dahil para binigyan kami ng kopya. Yan, di ba? Para naman? Report of investigation. Para para basahin lang namin. Ngayon, kung ayaw nila mag-cooperate sa amin, we might be forced. Mapipilitan kami gamitin yung aming powers to cite them in contempt. Hindi ho kami nagbibiro. Trabaho ho ito na binigay sa amin ng taong bayan. Trabaho ito na binigay sa amin ng konstitusyon. Tama yan, mga kabayan. Itong mga to kasi, kumbaga, isipin ninyo, gumagawa kayo ng ganyan, tapos i-abandon na ninyo, sinasabi ninyo na ito ang ginawa ng ating Vice Presidente. Gumawa ng kabulastugan dyan sa confidential funds na yan. Kailangan imbestigahan ninyo, Ombudsman. At kayong magsampa ng kaso. Ang system nito, mga kabayan, gusto nilang gamitin ng Ombudsman, no? Para yung ating Vice Presidente ay matanggal sa posisyon. Yan yung mga padali ng congressman. Ganyan din ang ginawa nila, mga kabayan, sa impeachment na pinasa nila sa Senate. Hanggang ngayon, mga kabayan, wala pa silang sagot diyan doon sa sa pagpapadala or pagbabalik sa kanila ng impeachment complaint ng ating Vice Presidente. 'Di ba? Kasi diyan nila pinadala sa Ombudsman, mga kabayan, kasi yung sa Senate hindi nauubra, no? Mukhang hindi mai-impeach ang ating Vice Presidente doon. Kaya ngayon, gumawa sila ng ibang hakbang na itong Ombudsman ang gumawa ng aksyon para yung ating Vice Presidente matanggal, no? At ma-issue ng TRO. Tunay talaga ang Congress, no? Mukhang yung mga padali na yan, mga kabayan, ay hindi uubra din dito kay Ombudsman Martires, mga kabayan. Alam naman natin ito, hinahangaan natin to, mga kabayan. Yung Ombudsman Martires na yan. Kasi yan talaga, matuwid, mga kabayan. At saka, siyempre gagawa ba to ng mga aksyon na hindi base sa batas o hindi base sa legal, no, na proseso, mga kabayan. Kaya kung kayo ay tinatanggi ninyo na hindi kayong complainant, ay sino nga naman ang complainant? Kaloko nitong mga nandiyan sa HOR, mga kabayan. Sila yung nagpadala ng mga papers, mga documents para imbestigahan. Tapos, hindi sila yung complainant at tinatanggi ni Princess. Ay, napakatindi, no? Napakatindi talaga ng mga tulunggis na yun dyan sa Congress, mga kabayan. Tuloy natin. Sino po ang isa bibigyan mo kami ng sulat? Opo. Bibigyan mo kami ng sulat? Nireklamo mo isang barangay captain? Babasahin lang namin? Linawin ko lang. Sino daw po isa-cite niyo in contempt? Di kung sino ho yung ayaw kasi this is a committee report represented by Representative Joel Chua. So we will ask Joel Chua once the Vice President or any of the respondents there will file their counter affidavit. We will ask the committee kung gusto nila mag-file ng reply. Kung hindi. So, ibig sabihin, mga kabayan, ang masasite in contempt ay si Joel Chua. Kasi sa yung nagpasa ng reports na yan, no? Sa kanyang committee galing kasi yan, mga kabayan. Yung pag-iimbestiga na yan dyan sa ating Vice Presidente. Ngayon, mga kabayan, pagka ito hindi nag-comply, kasi yan yung mga resources nila, mga kabayan. Yan yung kanilang mga course na gagawin
para lamang matanggal at kumbaga para magawa nila o ma-accomplish nila yung kanilang motives, no, na matanggal ang ating Vice Presidente. Nanganganib sila sa Senate na baka hindi ma-impeach ang Vice Presidente. Kailangan natin gumawa ng second plan sa ombudsman naman, mga kabayan. Ngayon, ang ombudsman, ganito ang pahayag at maaari pang ma-cite in contempt itong si Joel Chua pagka nagkataon. Dapat huwag na ka nang sumagot, huwag na kayo sumagot. Dalawang ahensya na ng gobyerno, mga kabayan, ang gustong ma-cite in contempt to mga to, di ba? Sa Senate, sinasabi nila na pagka hindi nag-comply, no, itong mga prosecutor o yung lower house na yan, pwede na mag-issue ng cite in contempt sa mga prosecutor na yan. Oh, dito naman sa ombudsman, ganun din, mga kabayan. Kita ninyo, ha? Tama yan. Dapat i-pressure ninyo yung mga tulunggis na yan. Nang sa ganon, matauhan, mga kabayan, kasi kitang-kita naman natin na talagang pinulitika ng maigi. Gumawa sila ng mga issue, confidential funds. Ngayon, mga kabayan, ito ang nangyayari. Alam nila na hindi yan magkakaigi at hindi nila ma-disqualify kasi ang pinaghahandaan ng mga yan, mga kabayan, 2028, no? Ayaw nilang may makakaupo, mga kabayan, lalo na to si Vice Presidente, na maging presidente kasi yari silang lahat, mga kabayan. Talagang yari sila. At ang pangalawa pa, isipin ninyo, ha, iyan yung totoong pinag-iigi nila, yung issue sa mga Duterte. Instead na, mga kabayan, pag-igihin yung mga Pilipino nasa Israel at saka sa Iran, dapat may evacuate na yan, dapat mandatory kasi yung mga yan kailangan na mapaiuwi. Aba, ikita nyo, mga kabayan, si Trump nag-announce, no, na talagang obliterated, mga kabayan, na wash out yung mga facility ng Iran, no, na sinasabi nilang may nuklear. O ang ating presidente, mga kabayan, ay yung pakaway-kaway sa Japan, na while na yung mga bansa, mga kabayan, ay parang nagre-ready sa pagdidigma. Tapos tayo na rin. O, tuloy muna natin, mga kabayan, bago tayo mapalaot. Hindi, it will be submitted now for resolution by the Office of the Ombudsman. Ngayon, kung ayaw lang mag-file ng reply, we will consider them deemed waived. Wave Ngayon, na pag yung... sinabi nila, ay hindi naman kayo nag-file sa inyo, if they insist on doing that, ay siguro naman, hindi ho ako I am not threatening them. Yan. Siguro naman, hindi na siguro magandang relasyon ito between the House of Representatives and the Office of the Ombudsman na ayaw namin mayari. I think they should cooperate with us because they were the ones na, kumbaga kinalabit kami, kiniliti kami. Tama. Sa mga Pero pwedeng tumakbo naman yung investigasyon ninyo kung halimbawa Hindi para naman itrato nyo ng wave yung kanilang panig para mag-file ng anumang reply doon sa magiging sagot ni Vice President Sara Duterte, hindi po ba? Bibigyan kasi pag nag-file naman si Vice President Sara Duterte at saka yung ibang respondents doon ng kanilang counter affidavits, the House of Representatives will be furnished a copy. Paano, Sila mismo, si Vice President mismo, furnish ng copy sa kanila. paano ombudsman ko sabihin ni Vice President na wala naman palang complainant laban sa akin Bakit pa ako tutugon sa notice na binigay sa akin ng ombudsman? Tingnan natin kung ano ang kahinatnan nito. Ayan, mga kabayan. At tingnan natin kung ano ang kahinatnan ng complaint na yan o iyang sinasabi na yan na mga documents, no, na kailangan imbestigahan ng ombudsman. At syempre, mga kabayan, magbigay kayo ng inyong opinion sa nangyayari ngayon, no? At dyan sa ating mga napag-usapan. Dyan sa comment section, mga kabayan. Alam niyo, dapat ma-cite in contempt talaga tong mga to. Gusto kong ma-experience nila, mga kabayan, yan, cite in contempt. Tapos mga 6 na buwan din sila nakakulong, no, sa selda, mga kabayan. Kasi ganyan ang ginawa nila, no, sa mga against, no, sa kanila, mga kabayan. Ngayon, siguro, panahon na, mga kabayan, para sila naman na makaranas ng mga pinaggagawa nila. Mag-issue ng cite in contempt, mga kabayan, ang Senate. Mag-issue din ng cite in contempt ang ombudsman. Tapos ito si George Garcia, mga kabayan, ma-impeach na, makasuhan, mga kabayan. Yan ang dapat mangyari. At si Bungit naman, mga kabayan, matanggal na rin. Pero siguro mas okay din, mga kabayan, na matapos niya yung kanyang termino. Nasa ganun, mga kabayan, yung ating Vice Presidente ay uupo ng malinis at panalo dahil gusto ng mga Pilipino. Kaya nga noon pa, mga kabayan, lagi ko sinasabi sa inyo na mas gusto ko na merong impeachment trial or magkaroon ng pagdinig dyan sa impeachment na yan. Kasi
Yung ating Vice Presidente, mga kabayan, nako, napakagagaling ng mga abogado niya, mga kabayan. Kaya nga itong mga prosecutor, sinasabi nila na talaga naman pinaghandaan ng maigi ng ating Vice Presidente kasi mga may law firm, no? Yung mga abogado ng ating Vice Presidente. At confident, no? Yung ating Vice Presidente na dapat may bloodbath, mga kabayan. Yan yung inaabangan ng mga Pilipino at marami sa mga Pilipino ang gusto na malaman kung ano ba talaga yung nangyari diyan sa sinasabi nilang complaint na yan, no? Diyan sa article of impeachment na yan. Anyway, mga kabayan, napakasarap sana, no? At napakahaba ng ating mga napag-usapan. Hanggang dito na lang muna, mga kabayan. See you sa susunod na video. Magbigay kayo ng inyong mga komento sa comment section kung nakarating kayo sa video na to or natapos nyo itong ating mga napag-usapan. At syempre, huwag nyo kakalimutan mag-like at mag-share, no? At syempre, sa mga bago diyan, maraming salamat, mga kabayan. Ingat kayo palagi. Adios muna, mga kabayan. See you sa susunod na video.